Kiko Barsaga pinakulong ni Bongbong Marcos. Yan po ang post ng naturang kongresista sa kanyang social media. Alam naman po natin na itong si Kiko Barsaga ay talagang kritiko ng gobyernong Marcos. Pagdating po sa korupsyon, talagang matapang po ang bagitong kongresistang ito. Kinasuhan po ito ng mga lipuris ni Bongbong Marcos na mga oligarko. Si Rason at saka yung mga congressman na buplax din na si Puno. No? Yan ang mga nagkaso. At sumuko po si Kong Kiko Barsaga kagabi diyan sa Dasmariñas Police Station. O, ito na. Ito lang ang kaya ni Bongbong Marcos, manggipit ng mga kritiko. Wala pong freedom of expression at freedom of speech sa gobyernong nakatabingi ang panga. Bagong script ni Madriaga, sablay at may butas. Bilang may butas, talagang butas na butas. Pilit hinabol ng hinayupak. Itong script ni Trillanes at Leila de Lima. Ngayong araw kasi umpisa muli ang hearing ng Committee on Justice diyan sa House of Crocodile Farm. Wala kasi silang ebidensya, kaya hinabol nila yan. Yellow pad. Uso pa ba ang yellow pad ngayon? Dilima na dilima yan Ganyan din ang ginagawa ni Dilima noong nasa kulungan pa siya, nagsusulat sa yellow pad. So, script talaga to ni Dilima Trillanes. Abusadong si Ko Kiridon, gagi gustong pasubpina ang income tax return ni Mans Carpio, asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Anak ng kagwang pribadong personalidad po yung asawa ni Vice President Inday Sara, kaya madadali po kayo dyan sa tinatawag na Data Privacy Act. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin itong patungkol po kay Kiko Barsaga. Dahil bigla na lang po lumalabas ang mugshot ni Kiko Barsaga Ayan Nagulat po kami kagabi. Bakit naka-mugshot na po si Kiko Barsaga? Yan, Francisco Barsaga, Austria. Ayan. Cyber libel po ang isinampang kaso laban sa kanya. At talagang minagshot, no? Tindi po Inutos yata to talaga ni Baki. Imagshot mo si Kiko. Narito po ang balitang yan. Pakinggan natin. Hanggang sa mga oras na ito, nasa Dasmariñas Police Station pa rin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sumuko ang kongresista sa pulisya matapos lumabas ang warrant of arrest para sa kasong cyber libel. Saksi, si Katrina Son. Katrina? Pia, sumuko ngayong gabi si 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga dito sa Dasmariñas Police Station. Naglabas ngayong araw ng arrest warrant para kay 4th District Representative Francisco Austria Barsaga alias Kiko. Ang naturang arrest warrant ay inisyu ni Honorable Carla Regina Di Valera Chua na siyang presiding judge ng Branch 147 ng Regional Trial Court ng Lungsod ng Makati. Kaugnay ito sa cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Cavite PIO, dumating si Representative Barsaga dito sa Dasmariñas Police Station kaninang 6:59 p.m. Kasama din umano ni Barsaga ang kanyang abogado. Itinakda naman ang bail ni Barsaga sa halagang 48,000 pesos each sa 8 counts ng cyber libel na isinampa laban sa kanya. Ayon pa rin Pia sa mga otoridad, inaayos na raw ngayon ang bail ni Barsaga pero habang hindi pa ito naayos ay mananatili siya sa kustodiya ng PNP Dasma. Siya ay voluntary surrender po dahil po siya ay nagkaroon ng warrant of arrest for the crime of cyber libel under Section 4C of Republic Act 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Tapos ito po ay meron kong 8 counts.
Grabe, it counts. Pia, habang umeere naman tayo ngayon ay nakita natin na nagpulasan na yung convoy na nandito kanina na convoy raw umano ni Representative Barzaga. At base sa inisyal na impormasyon na nakuha natin ay nakapagpiyansa na daw si Representative Barzaga ng 10:25 p.m. So ngayon, nakapagpiyansa si Kung Kiko Barzaga, nakalaya na rin po ito. Tama ba? So, ang tindi ng isinampa kasi 8 counts of cyber libel. So, 48,000 per count. So, umaabot po ng 384,000 sa lahat po ng 8 charges na yan. Grabe ho. At pag tiningnan po natin, parte pa rin po ito ng ng panggigipit ng gobyernong Marcos, no, sa mga kritiko niya. Marami na pong biktima dyan, si Bongbong Marcos, si Tatay Digong, Pastor Kibuloy, Harry Roque. Yan yung mga kritiko na pinapakulong. Ito naman, talagang kongresista ho ito. Kaya ang ibang mga kongresista, hindi lumalaban sa gobyernong Marcos eh. Dahil gagawa ng kasalanan, magsukli ka pa, pakulong ka pa. Pero bilib ako nga dito sa mga bagitong kongresista, kagaya ni Leandro Leveste, Marcolita, Kiko Barzaga. Sa akin naman, ay magiging proud ho ako kung ganito po ang mangyayari sa akin na pinakulong ka dahil sa pag-criticize sa gobyerno, isa kang bayani. Isa kang tunay na nagmamahal sa bayang ito at sa maraming Pilipino dahil lumabang ka sa korupsyon ng gobyernong ito. Pero nag-post din po si Kiko Barzaga kagabi ng tuloy pa rin ang laban eh. My fellow citizens, I support Congressman Leandro Leviste. Earlier this week, I joined Congressman Marcoleta, Vice Mayor Respicio, and Congressman Leviste in calling for the immediate removal or reduction of both the value-added tax and the excise tax in order to fix the problems created by the oil crisis. The need for decreased taxation and higher wages is a growing public sentiment, and one that Congress repeatedly ignores in favor of their own political and financial interests. But allowing the current system of taxation to last will inevitably starve our fellow Filipino citizens in the coming months. We stand with every Filipino who wish to put an end to the corrupt taxation system in our country and to remove the corrupt politicians who seek to profit while our citizens are suffering from the oil crisis. We must remove taxes on fuel. God bless the Philippines. Si Kiko Barzaga, talagang tinik ng mga kongresista. Meron nga ho siyang video, maalala natin, talagang bad trip ang mga buhaya dito eh. Kaya pinagtripan talaga ho siya. Ipakulong mo yan, kasuhan natin yan eh. Di ba yun ang sabi ni Puno? O ito po, maalala ko tong bidyong ito. Oh. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Garing. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Ang resulta, Kiko, anak ng kagwang, kinasuhan at pinakulong, anak ng kamuti. Oh, ito, nag-rant po si Kiko Barzaga sa kanyang social media. Ngayon lang po. Pero sabi, nakapagpiansa na ha, sabi po ng GMA News. So, nakapagpiansa, so ibig sabihin, nakalaya na ho. Ang sabi ni Kung Kiko Barzaga, ayan pinakulong ako ni Marcos, pero lumalaban pa rin ako. Ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control. Masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Tapang pa rin kahit pinakulong na ni Bangag, nawagan pa rin tanggalin si Bongbong Marcos bilang isang presidente. Tapang talaga pag may paninindigan ka. Pero sa akin po, yung pagkaso kay Kiko Barzaga, kasama na rin po yan yung pagsuporta niya sa mga Duterte, kay Vice President Inday Sara Duterte. At pagdikit niya sa mga supporters ng mga Duterte, yan ang bunga pa rin niya, nakikita ko. Kasi alam naman natin, pag dumidikit ka sa mga Duterte, panigurado kakasuhan ka talaga. Ipapakulong ka, gawin kang wanted, i-trial by publicity ka, ganun ho ang sistema
ng gobyernong Marcos. Kaya pag didikit-dikit ng mga politiko, talagang laglag ka. Kaya bihira na lang po ngayon ang mga kongresista, mga politiko na dumikit sa mga Duterte sa mga pagkakataong ito. Dahil nga pag naispatan ka ng mga kapwa kongresista o kapwa senador, dudurugin ka, pagpiestahan ka. Kagaya po ngayon, ito, magugulat ka si Cookery doon, no? Magiging pro-BBM ang animal, komunistang tangina, abusado pa. Pakinggan po muna natin si Cookery doon. Ay hindi, ihuli na lang natin si Ridon. Putang ina, mabuisit tayo dyan eh. Ireribat lang natin si Cookery doon. Ang sabi po ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte, weakest link itong si Madriaga. Kasabay po riyan sa mga banat po ng kampo ni Vice President Inday Sara, ang sabi nila, hindi po kami natatakot dito kay Madriaga dahil ito po ay weakest link at makakatulong pa para babasura ang impeachment labang kay Inday. So ngayong araw po ay pumunta na po si Madriaga diyan sa Kongreso para mag-testify umano sa kanyang kasinungalingan. Ito po, putang na, daming iskot. No? Grabe. Mga abusadong buhaya. Hindi Ayan si Madriaga. Kidnapper po yan. Bantay sa lakay, kidnap o ransom group. Notorious po itong kidnapper na ito. Ayan na. Ayan o. So ito po, gumawa po sila ng bagong script dyan, pero bago natin ay palabas ang bagong script, unahin po muna natin itong banat ni kampo ni Vice President Inday Sara Duterte, na ayon po sa kampo niya, weakest link itong si Madriaga. Talaga naman sinungaling. Hindi raw natatakot ang kampo ni VP Sara sa mga posibleng testimonya ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Wala naman daw kasi itong kredibilidad. Narito ang agenda report ni Andrea Zero. Salve. Dahil tinuturing na weakest link ng kampo ni VP Sara Duterte ang umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga sa kinakaharap na impeachment case, posibleng ito pa raw ang makatulong sa kanila sa kaso. Kasabay ito ng muling pag-iit na walang katotohanan ng mga testimonya nito, kabilang na ang paghati daw niya ng limpak-limpak na pera sa iba-ibang mga lugar sa utos umano ng bise. Wala rin daw silang kinalaman sa mga napaulat na banta sa buhay ni Madriaga. Diba? In a way, you could say that he's our star witness. Diba? So we don't want anything bad to happen to him. We want him to testify. We want him to trip on himself, on his lies, for the world to see. Inaabangan din daw nila ang mga sasabihin ni Madriaga sa kanyang pagharap sa House Justice Committee bukas. Marami Tama. siyang mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong pinag-deliveran niya, di umano. Kung magpro-provide siya ng additional details sa House Justice Committee, talagang gagamitin namin yun against him. Kasi kumpiyansa kami na kahit anong sabihin niya, kasinungalingan. Una na nilang sinampahan ng kasong perjury si Madriaga sa Taguig Prosecutor's Office noong nakaraang buwan. Para naman sa kampo ng nagpakilalang bagman, hindi nila kailanman inakusahan ng bise na siyang nasa likod ng mga umano'y banta sa buhay ng kanilang kliyente. Handa na rin daw harapin ni Madriaga ang komite matapos na pahintulutan ng korte. Gayun din ang hamon nila sa bise. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Hindi sinabi ninyo na si kampo ni Vice President Inday Sara ang nagpagurgur kay Madriaga, di umano, banta. Pero yun yung pinapalabas ninyo sa inyong mga testimonya, mga bugok. Pinulayan po ninyo yan at tinuturo po ninyo ang kampo ni Vice President Inday Sara. Siyempre, gumawa na po ng depensa agad ang depensa ni Vice President Inday Sara. Gusto namin i-testify yan. Paano namin ipagurgur? Kasi siya po yung magiging susi na malinis si Vice President Inday Sara at mabasura yung impeachment labang kay Inday Sara. Tama naman ho.
Mababasura talaga yan. Sinungaling eh. Mag-mini trial kayo dyan ngayon sa Committee on Justice. Ang resulta pa rin yan, mababasura. Dahil alam namin sinungaling si Madriaga. Putangin na star witness ninyo. Kidnap for ransom group. May maniniwala ba dito? Wala. Si Raulo lang maniwala dito kay Madriaga. Mga bubonistang talyanista. Oh, yung mga dilawan, pinklawan, gaya ni Cookie Ridon, hinayupak na yan. Dahil na paano po kapanipaniwala na may mga ginagawang hindi maganda si Inday Sara? Ang witness ninyo, mga kriminal. Papaniwalaan mo yung kriminal, putang ina, nangingidnap nga no? Bantay sa lakay nga Isipin mo yung grupo ni Madriaga, magkukunwaring security detail sila. Tapos yung amo nila, kikidnapin din nila. Putang ina. Dapat to sinusunog itong mga ganitong klaseng tao Tapos pinapaniwalaan ng mga buhaya ngayon sa Kongreso, pinoprotektahan. So ang Kongreso ngayon, protektor ng kriminal. Sa bagay, yung Committee on Justice naman at Chairman Luistro, yung asawa, di ba? Nagtatago, pinapatago hanggang ngayon. May kasong gahasa. Ayaw harapin. Ito naman, kapansin-pansin po yung bagong script ni Madriaga, hinabol talaga nila ngayon, no? Nakaisip si Trillanes at saka si De Lima, gawa tayo ng script na sabihin natin na talagang pinapagurgor ni Inday Sara at ni Digong itong si Bangag kasi isa rin din diyan sa reklamo nila. Nasabi ni Inday Sara, yung conditional threat nga, pag ako pinagurgor ninyo, may kausap na akong tao. Nagugurgurin din kayo pag ako ay nagurgor. Di ba? Ikaw, Martin Tambaluslos. Ikaw, Liza Marcos. Ikaw, Bongbong Marcos. Yun yung ginamit nila, pero wala na nga ho yan. Yung daming abogado na nagsasabing walang death threat po yan. Walang kaso, walang criminal case po yan. Pero ito, hinabol po nila yung bagong script ni Madriaga, pero butas po ito. Butas na butas. Samantala, isiniwalat ni Ramil Madriaga ang umano'y assassination plot ni former President Rodrigo Duterte laban kay PBBM sakaling hindi raw ito bumaba sa pwesto na bahagi raw ng napagkasunduan bago pa ang 2022 presidential elections. Sa 3 pahinang liham ni Madriaga na may petsang April 11, 2026, sinabi niya na tinalakay ni FPRRD ang anyay mga plano para patalsikin ang Pangulo by all means para pumalit ang kanyang anak na si VP Sara. Kabilang daw sa kinonsiderang extraordinary measures ang impeachment, assassination by poisoning or any other means, at panibagong people power na uumpisahan daw ni FPRRD katuwang na mga retiradong sundalo at pulis. Kinumpirma ng kampo ni Madriaga na siya ang sumulat sa liham. Wala pang pahayag sa ngayon ng Duterte camp o ang Malacanang hinggil sa alegasyon ni Madriaga. Handa na rin daw humarap si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment hearing ng Kamara. Isa siya sa mga itinatawag ng House Justice Committee para himayin ang resulta ng investigasyon sa umano'y pagbanta ni VP Sara sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Isa yan sa mga basihan ng impeachment complaints laban sa vice. Pero syempre, I will bring in yung people who are involved at the time nung ginawa itong investigation na related dito sa impeachment. Ano po ina-expect natin tomorrow kaya, sir? Well, I don't know, pero of course, kami naman, kung ano yung findings na nandiyan dyan, it's on record, yun lang naman yung aming kayang sabihin at sagutin sa harap ng committee. Una nang sinampahan ng grave threats at inciting to sedition ng NBI si VP Sara sa DOJ. Isinumite na rin ng ahensya ang mga dokumento kaugnay sa kaso. Ito na naman, panibagong kaso ito ni Madriaga. Talagang butas. Anong sabi? Teka lang. 2022 daw, no? Plano na daw ni Digong na gurgurin itong si Bangag para maging Pangulo si Inday Sara. Siraan na ba kayo ng ulo, Madriaga? Yan yung huli na lang natin ipapakita. Tingnan mo po yung yung pizza niya. April 11, 2026.
Putang ina, gumawa ka ng script, hinahabol mo pa, ha? Ngayong taon lang, ha? 2026 awards. Ang sabi, ipagurgur daw, no? I-people power daw. Putang inumin mo. Ang hirap basahin eh, no? Wag basahin mo, putang ng sulat nito, sulat impacto. Yan, oh, BBM by all means daw. 2025. Tangina. So dapat daw si BBM ito basahin ko lang muna, aninagan ko ng konti itong first part niya. Merong nakalagay yung 2025. The other retired general, kasama daw yung all his plan of assassinating BBM by all means. Come 2025, so Sara can assume the presidency. Ultimately, but still can run for the presidency come 2028 national election. So ipagurgur daw ni Digong si Bangag ng 2025 para si Inday Sara daw maging maka-assume pa rin na presidente sa 2028. Utang ina, no? Kay Trillanes script yan, ah. Anong pitsa na ngayon? April 14. Abril na ang 14, Bangag. 2026. Nasaan si BBM? Buhay. Ang inumin, no? Yan na naman, gugumawa na naman kayo ng script sa Blay, eh. Kung totoo yung mga pinagsasabi mo, paano mo nalaman? Nag-usap kayo ni Digong? Di ba nakulong ka na? Ang inumin, no? Ano hong nangyayari? Saan mo nakuha yung mga impormasyon na to? Basta ka lang nagsulat. Gumawa ka ng script. Alam nyo po, Madriaga, buang ka. Kung si Tatay Digong ay sakim pa at si Inday Sara sa kapangyarihan, hindi kayo nasiraan ng ulo? Nung 2022 election, hindi sana tumakbo na lang Pangulo si Inday Sara kung gustong agawin ni Inday Sara ang pagkapangulo, dahil si Inday Sara naman ang totoong presidente na. Hawak na niya yung pagkapangulo, yung presidency, siyang nangunguna sa lahat ng survey. Bakit ba makipagtandim pa si Inday Sara kay Bongbong tapos gurgurin ni Digong? Gurgurin ni Inday Sara para si Inday Sara maging presidente? Putang ina naman yan. Kuha-kuha mo ng pagka-presidente, gagawa ka pa ng kababalaghan. People power daw. Ano ba talaga? People power, gurgurin. Sira ulo. Alam niyo, kung gurgurin lang si Bangag, putang ina. Ba't padarating sa ganyang mga sitwasyon? Hindi sana, pinilit na lang ni Digong si Inday Sara na ikaw dahil pag hindi ka tatakbo sa pagka-presidente, mananagot ka sa akin, di ba? Pero hindi nga yan ginawa ni Digong. Presidente si Digong, kaya niyang gawin yun. Kidnap ko na lang si Inday Sara eh. Balik ka ng presidency. O pirma ka. Kailangan maging presidente ka. Hindi yan ginawa ni Digong. Kung tutusin po, pwede. Huwag kang magtandem kay Bongbong. PDP ka. Pwedeng brasuhin ni Digong si Inday Sara. Di ba ho? Para makuha ni Digong, para makuha na yung presidency, pero hindi nga sakim ang mga Duterte. Kung sakim pa yan, putang ina, hindi na nakipagtandem si Inday Sara dyan. Tumakbo na lang presidente. Bakit ba mapunta pa sa gurguran? O, di ba? Yan po ang isa sa mga nakikita nating mga sablay na script ni Madriaga na talagang hinabol lang ho nila yan. O bakit noon hindi po yung sinama? Di ba ho? Na-ebidensya nyo. Tingnan mo naman yung pizza April 11. Tanga. Hinabol nyo lang dito pa. Hindi pa notaryado. O, kung pinanotaryo ninyo yan, dali ang magnotaryo dyan. Halatang kasinungalingan.
Huwag na nating basahin ang script ni Madriaga dahil mabuwisit lang tayo, no? Dahil ito ay maliwanag na propaganda. Propaganda lamang. Pakinggan natin si Coque Redon sa kanya namang kasinungalingan, sa kanyang pagiging abusado. Dahil pati asawa ni Inday Sara, utang ina, pati income tax return, gusto niyang bukikiin. Oh. Noorin natin. Well, today po naka-receive yung House Committee on Justice ng isa pong petisyon, no? Mula po kay Ginoong Mans Carpio at yung pong kanyang law firm, yung pong Carpio Lawyers, asking for a TRO at prohibition ng pagkuha ng mga income tax documents na hinihingi po ng committee through a subpoena mula po sa Bureau of Internal Revenue. Ang pagtingin ho natin dito ay, again, isa na naman po ito doon sa mga pagsusubok ng kampo ng ating pong Pangulong Pangulo na pigilan po ang paglalabas ng katotohanan. They cannot restrain the truth anymore. At tuloy-tuloy po ito, and as soon as the ITRs are submitted to the House Committee on Justice, it will be presented in the House impeachment hearing. Ang sabi po ni Ginoong Carpio, this is a violation of the right to privacy. ITRs are confidential, and it is a violation of yung pong privacy rules, no? Na meron daw po sa ilalim po ng batas, Data Privacy Act. Pero hindi po yung totoo. Kasi ITRs are public documents. It is submitted to the Bureau of Internal Revenue. Ito rin po yung pagbabatayan ng iba't ibang mga krimen. Kung meron pong pagkakasala sa pagbabayad o hindi po pagbabayad ng buwis. So hindi po pwedeng sabihin ng kahit sino mang tao na hindi po ito pwedeng silipin ng committee po ng Congress, particular ng House Committee on Justice. No? And more importantly, ang pinag-usapan ho natin dito, hindi naman ho pribadong tao. Ang pinag-usapan ho natin dito, si Vice President Sara Duterte, yung kanya pong tax payments. No? So, pagka joint po yung filing po nilang mag-asawa, halimbawa, or separate po yung file, we will see as soon as the documents are submitted by the BIR. Pagka ho, separate filing, and then we can confine ourselves to the submissions of Vice President Sara Duterte. But again, Utangin na mo, Coque Redon, maabusado kayo, no? Lampas-lampas na yung pagiging abusado ninyo sa impyerno. Talaga naman, sakop yan ng Data Privacy Act. Utangin na, hindi naman po public servant itong si Mans Carpio, pribado po ito. Hindi ho po pwedeng sabihin ninyo, yung asawa niya, vice-presidente, kaya magiging public servant na rin siya. Hindi ho. Hindi kagaya ng presidente na yung First Lady nagmukhang presidente. Nakakita ba kayo na si Mans Carpio ay pumupunta sa mga public events? Government events? Wala eh. Ito ay pribadong personalidad. Naghanap buhay po yan ng patas. Naghanap buhay po yan ng maayos. Hindi ho po pwede galawin ang income tax return ng isang pribadong kumpanya. Unless kung meron siyang kaso sa BIR, kung hindi po nagbabayad ng tamang buwis. Pero kung nagbabayad po ito ng tamang buwis, wala po kayong magagawa, Coque Redon, kundi manguyot. Kaya itigil nyo na po yung panggagaguho ninyo sa mga Duterte. Dahil bilang na rin po ang inyong mga araw, luluhod po kayo sa lupa. At pagbayaran po ninyo yung pagiging abusado ninyo, mga kongresista kayong kakapal ng muka, na tabla rin naman mga kurakot kayo. Alam mo rin doon, mas malaki pa yata, mas mayaman ka pa kay Vice President Inday Sara. Yung alokables mo, ipaliwanag mo, hinayupa ka. Nasaan na yung mga 50 million? Ang sabi nga ng COA, unmodified opinion. Tapos papalabas ninyo na si Inday Sara, merong ill-gotten wealth. Diba si Bongbong Marcos? Trilyon-trilyon at saka si Martin Romualdez, malita-malita, putang ina ninyo.
Sarap to hamunin ng suntukan si Ridon eh, no? Sports lang ba? Tingnan natin yung yabang mong hinayupa ka. Mambabatas ka, mambubutas ka. Gawa-gawa ka ng kwento, babaliktad din ang panahon na kayo rin po ay paparusahan ng batas. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.